Ayan, dahil sa katangahan na naman guys, nag-intro tayo ng walang sound, kaya voice over na lang yung intro ko. Welcome to Lady Vic Vlog. For today's video, gagala po tayo sa Anawagan Cove, Zambales. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest video. Ayan, so bago kayo makapunta sa Anawagan Cove, ibababa kayo ng tricycle driver sa Pundakit Island. Pwede kayo mag-overnight dito, magtayo ng tent, walang magpapaalis sa inyo, walang bayad, and pwede rin kayong maligo. Sa kalapit din ng Pangpang na ito, merong resort dito, which is hindi namin alam kung magkano kasi magte-tent lang naman kami. Ayan, nilagay ko na lang sa screen yung babayaran nyo kung 2 days and 1 night lang naman kayo. So, since 4 days and 3 nights kami, ang binayaran namin is 800 pesos. Additional lang ng 200 pesos per night kung kayo ay mag-extend. And inclusion na po ng binayaran nyo is yung biyahe nyo sa bangka, back and forth na yon, entrance fee sa campsite, and then tent. Pwede kayo mag-request kung ilang tent yung gusto nyong hiramin sa bangkero, and then kasama na rin yung wood for bonfire, cooler with ice and charcoal, tsaka yung blue container. Kami kasi dalawa yung binigay nila, yun yung free water nila. Then utensils, pangluto, cooking utensils, life vest, and shower. Island hopping to Capones Island. Yun po yung inclusion ng babayaran nyo sa bangkero. And ilalagay ko na lang rin yung screen ng contact number ni Darwin Silva. Iba-iba kasi yung singil ng bawat bangkero. Doon may masyadong mahal, meron namang mura. So yung pinag-inquiryan namin, ito yung pinakamurang nag-offer sa amin. And kung hindi naman kasama yung island hopping, and then yung cooking utensils, and then yung lahat ng inclusion na binanggit ko kanina, ang back and forth naman po is 1,500. Sabihin nyo na lang, hindi kasama yung inclusion. So, pag kinatid kayo ng bangkero, dun kayo bahala magbayad ng entrance fee sa campsite. 100 pesos lang naman yung per night ng entrance dito.
So, bali dito na yung entrance ng Destinair. Dalawa kasing campsite to. Isang Destinair campsite and Anawagan Cove campsite. So, dito kami dinala ng aming bangkero. Pero same lang naman ang entrance fee, 100 pesos every night. Mas suggested ko na pumunta kayo dito ng Wednesday or Thursday, basta wag lang Sabado, Linggo kasi maraming tao. Ang kagandahan lang na pupunta kayo ng Sabado, meron silang pa-fireworks, live band, and may inaarkila silang talent na magpa-fire dancing. Yan, parang party-party kayo, ganun. So, ayan, ganyan kasiksikan sa entrance. Nakarating kasi kami dito Sabado at marami-rami yung tao. Ang kagandahan lang na may kasama kang bangkero or nakakuha mo yung package nila, mas madali kang makakapasok sa loob. Unlike sa mga walk-in lang, ayan, maghihintay ka ng pila hanggang sa malista ka nila. Additional lang pala, kapag pupunta na kayo ng Anawagan Cove, ihanda nyo na yung sarili nyo kasi dito wala talagang ka-signal kahit nasa bundok ka, tuktok ka ng bundok na inakyat mo. Hindi ka makakakuha ng signal dito. And make sure na meron kayong power bank. Lalo na kung magtatagal kayo dito kasi ang charge dito ng 100% full charge 100 pesos. And then yung pagkain din dito masyadong meron atang gold flakes na laman dahil ang oishi na pinakamalaki dito, magkano nga hindi? Ha? Yun, 19 pesos dito or sa Manila, tapos doon 50 pesos. Water din, meron din gold flakes yon, nasa 50 pesos or 100 pesos and up. Kaya huwag kayong bibili dito. Mas maganda bumili kayo ng souvenir, pagkain doon na sa Pandakit or Pundakit ba yon? Kasi mas mura doon. Pag nandito na kayo sa island, mahal na yung mga bilihin dito. Pwede pala kayo makapagpa-charge kung nakakuha kayo ng kubo or ng cottage. Pero 6 to 6 lang yung kuryente doon. Yun, free na yun kung hindi kayo magte-tent. Sakit na. Okay na tong video ah. Tanggalin ko na. Ha? So successful. Yung mga ilayo na. Penthouse. Minsan po kaming nangarap na makatakay sa jet. Hindi na picture sa amin, ha? Parang picture lang, pero hindi kami mag-drive dyan. For worth 300 pesos, guys. 350, tinawaran namin. Masyaraw naman kay Maring Pekpek. Sino si Maring Pekpek? Ay, Pekpek pala. Oh, yan na! Patay na! Ayun na. Sa likod yung cellphone. Sa likod, oh. Dito.
Ito si Kuya. Oh. Ano ka, ano eh? Hi to my guys. Welcome to my vlog. Kuya, Welcome to my subscribe vlog. kayo sa ano vlog. May bayad yan. Ay, shoutout Ano kayo ha? followers mo. Ano kayo ha? Ano yan? Hindi pa ako sabi. Natatapat na. Lenny. Ayun po, Lenny yan. Si ano? Mineral water. Mineral water na may asin. Wow, ang ganda guys. So, dito naman yung Capones Island. Pwede yung pang last day nyo sa island. I-request nyo sa bangkero nyo na ang one day nyo, one full day nyo dito. Kasi kung sasabihin nyo lang na for island hopping, 30 minutes lang yon. Unlike mag-request kayo na yung one day or one night nyo dito na lang kasi sobrang ganda dito and walang cottage dito and walang running water na pwede nyong pagbanlawan kaya for one day tour lang to. Ayan, depende na lang sa inyo, decision nyo naman na magstay dito sa Capones Island kasi sobrang ganda, ibang iba rin yung sand nila or yung buhangin nila dito sa Capones Island kasi sobrang maputi and less kalat din. Ayan, kitang-kita nyo naman yung view. Ayan. Hello. Hindi lang kami nakaligo dito kasi hindi naman namin alam na iba pala yung itsura ng Capones Island sa Anawagin Cove. Maganda rin naman doon pero mas maganda talaga dito. Ang sarap mag-overnight. Ayan pa. Kinabukasan lang ng madaling araw susunduin kasi dahil nga walang cottage, mainit. And then, syempre, pagkatapos nyo maligo sa tubig alat, wala kayong pagbabanlawan. Pero pwede naman kayong magbanlaw doon pag sinundo na kayo ng bangkero nyo. Pwede kayong makibanlaw doon sa CR nila. Free lang naman yun. Ayan. Galingan nyo na lang mag-ututo sa bangkero nyo kasi kami, nung sinundo kami, nag-stay pa kami ng almost 1 hour. Naki-charge kaming 5. So, yan. Mabait yung bangkero namin. Kaya, kung gusto nyong, maluwag yung request, yan, contact nyo na si Darwin Silva.